Ginagamit mo ako? Hindi ko alam Ginagamit mo, Ako di ba? babalik talaga. Paano ba nagsimula ang love sa inyong dalawa? Siguro kasi with us, hindi siya yung usual na yung love story na may nagkagustong isa, tas nanligaw, parang ganun. Sa amin wala kaming ganong moment. Parang bigla na lang nagkaroon ng time na parang may weird feelings na sa isa't isa. Ito yung tinatawag na Cinderella. Ano nga yung Cinderella? Run, yun nila. Natalo nila yung Lasal. Doon nag-start lumaki yung volleyball. Grabe yung mga fans niya talaga. Kamusta naman? Mahilig ba kayo mag-road trip, Gemma and Ella? Magaling siya mag-drive po. Talaga? Yes. Sige nga, sample. Teka lang, ngayon na. Highway hanggang Skyway, walang preno ang saya. Kwento't kulitan, sumama ka na. Mga viral na bida dito nagtatawanan. Hosted by James Caraan and Nonong Balinan. Dito lang sa Fast Lane with VinFast. Baka pwedeng makahanap ka ng gasoline station. Bakit naihi ka ba? Naihi na ako. Teka, bibigyan Ah. kita ng option. Gusto mo, gumilid lang tayo. Nakakaya naman. Saan kaya iihi si James sa episode na to? A. Sa gasoline station. B. Sa tabi-tabi lang. Para malaman kung saan siya umihi, tapusin ang episode na ito. Uy, there you are. It's another episode here sa Fast Lane with VinFast. Oo nga. At last episode, nakasama natin si Papa Bear, the Tower of Power. Wow. Ang ganda na pag-usapan natin yung comedy. Talagang doon ko naisip talaga na tama itong ipinasok natin, ang comedy. Ang gaan kasi kausap Ang pangit kasi nang ipinasok, pinasok. Hindi, ang gaan kasi kausap ni Sir Benji Parasi. Kaya I'm looking forward sa mga susunod pa nating mga guest. Nahirap pala ako doon sa usapang basketball dahil alam mo naman, hindi naman ako sporty people eh. Ewan ko ba dito sa mga nagbubuk ng mga guest natin. Pinahihirapan ako! Oo, they gusto lang niya na ma-challenge tayo at least. At saka syempre parang ibang naman to, ibang dimension naman para sa atin. Ibang munggo. Ginulay ang munggo. Kay Soto, ginulay ang munggo. Pero maganda na may usapan. Alam mo, matagal na-curious nga ako nun kasi parang paano nga ba yung buhay komedyante niya ng mga panahon na yun? Pero parang napagod siya sa buhay basketball. Oo. Ngayon naman, pag-uusapan natin buhay volleyball. Yan, pahirapan tayo. Oo. Sana susunod buhay sepak takraw na susunod yun. Ibigay! Oo. With VinFast, di ba? Maglaro ng sepak takraw dito sa VinFast. Pero ako, bilang isa sa mga paborito kong anime ay Haikyuu. Oo. Tungkol yun sa volleyball eh. Hindi ko akalain na magugustuhan ko yung anime na yun, yung Haikyuu. Dahil hindi naman ako mahilig sa volleyball. So, nung pinanood ko siya, may mga inspiring side din pala ang volleyball. Ah, talaga? Oo. Ano kaya yung mga... Kailangan natin ng kausap dyan. Gusto ko tuloy malaman kung sa real life volleyball ba, may Oo. mga inspiring stories din ba tayo dyan? Sige. Kaya naman nag-invite tayo ng mga sikat na sikat. Kaya naman! Kaya naman! naging bigla anchor bigla Oo. Kaya naman ngayon kasama natin ang dalawa Oo. sa Creamline, Cool Smashers. Dito na sila. Oo, teka. Dahil nga wala akong alam dito. Kasama natin si Ito. Gemma Galianza and Ella De Jesus. 사실 조금은 티가 나 다 보여 네 몸집 표정 하나하나에 잠깐만 나오라고
라고 부를 때까지 기다렸다 날 봐. Hello, Gemma and Ella. Medyo kinain po kami nung sasakyan. Ang hirap pala ng dorm. First time nyo bang makapasok sa VinFast na sasakyan? Yes. po. Ano namang first impression nyo dito sa coaching ito? Ang ganda. Very premium, di ba? So, Syempre, ito ay exclusive design. power in every move. Kailangan lang namin bitawan yan para mabayaran kami. Kailangan, ano lang to, 50K down payment. Ititest Bebenta pala. Oo, ititest drive namin kayo para, Hindi na rin Oo. kasi kami. tapos sasabihin nyo after ng episode na, uy, mukhang mapapabili ako ng VinFast. Pero dapat hindi scripted, ah. Huwag mo ikakat yun. Kamusta naman? Mahilig ba kayo mag-road trip, Gemma and Ella? Actually, gusto namin, lagi namin sinasabi na mag-road trip kami, pero wala po kaming time. Yes. Ay. Yes. Kasi training po namin 6 a.m. Mm. Masarap po mag-road trip pag mga madaling araw, ganyan, gabi, di ba? Walang traffic po. Oo. So, hindi namin magawa. So, ang road trip na po namin, papuntang training. Ano ba naman yan? Ganun na po. Yun na po yung road trip namin. Napaka-boring nyo naman. Yes po. Sorry na. Boring talaga po ang life. Hindi, ilan taon na ba kayo? Kung pwede ba namin maitanong? 29, then 30. Wait, sorry. Kami ba? Or age? Age, oo. Age. Ako, 32. Yeah. 32 and... 29. Tapos, ever since, wala kayong time? Medyo. Ang Kasi hirap. tagal na naming athlete eh. Tsaka Ah. sa schedule nga namin na yung morning training na 6 o'clock ng umaga. Gigising kami lagi 4:30. So, ang tulog namin talagang latest na ang 9 p.m. 9 p.m.? Yes po. Tapos ang gising nyo, 4:30. Grabe. shit, parang matanda na yung gising. Ay, Oo. oo. Gano'n na nga. Nagwawalis ba kayo sa... Nagsusunog ba kayo ng Nagsusunog tuyong ba? dahon? Hindi na po, hindi na rin namin nagagawa. Mm-mm. Pero sa Ganyan. off-season, ano naman ang ginagawa niyo pag off-season? Off-season po, usually kasi minsan depende po kasi sa break na binibigay sa amin, pero pinakamatagal na po 3 weeks siguro. Actually 1 month nitong last year po noong December, pero first time po yun. Pero usually 2 weeks to 3 weeks. So, talagang tinatry namin na maka-travel, or ako makauwi po ko ng province ko po para sa family po, ganyan. Saan ang province nyo? Ikaw muna. Ako, Laguna lang po ako. Ako wala. Manila lang. Manila lang. Ah. So, pagka road trip, hindi nyo pa nasusubukan ever kayong dalawa. Yes. Ano Talaga, ba? sayang naman. Ang pinakamalayo na siguro Laguna. Baguio. Baguio na po. Baguio. Ay, wala. Baguio. Ah, Sinong designated driver sa inyo? Ako lang. Ikaw, meron ba kayong pet peeves ikaw bilang driver, meron ka bang pet peeve pag nagda-drive na gusto mo ba yung inuutusan ka na mas marunong pa siya sa Waze? Magaling siya mag-drive po. Talaga? Yes. Sige nga, sample. Teka lang. Ngayon na. Hawak ko pa yun. Ayos na. Siya po ang Jomar ng Hindi, magaling siya mag-drive. Maingat. Kahit mabilis, hindi ka po mahihilog. Hindi nakakahilo. Yun Yes, ang pinaka hindi siya break ng break. Opo. na Oo. gano'n. Naku, naaasar ako sa mga ganyang mga Ako driver din, na... yan ang pinaka Alam mo yung doon, yung preno ng preno, tapos ang pabango pa ng sasakyan. Ay, naku po, yes. Kalasusi. Oo. Kalasusi. Tsaka Hindi yung yung dumidikit sa'yo kapag Oo. labas mo. Oo. may ganun Di ba? Yun ang mga pampasuka moments eh. Maingat ka sa sasakyan. Oo, kasi nakuha ko siya sa daddy ko eh. Yung daddy ko kasi, sobrang ingat niya talaga sa kotse. As in, nung buhay pa siya, every time na aalis ako, kailangan laging pupunasan niya yung kotse before umalis. And pagdating ko ng bahay, lilinisan na niya yun agad. So, ako, na-adapt ko yung ganong, trait na Oo. kailangan lagi kong malinis yung kotse ko. Sasakyan. Pareho sila nung tatay ko rin. Yung tatay ko, pagka nakita niya ng madumi yung sasakyan ko, siya na yung naglilinis. Oo. Kaya hindi ko siya nakuha. Kasi sabi ko, may maglilinis naman. Thanks, Dad. Pero, nga, sa akin ganun din. Siguro, yung generasyon ng mga tatay natin ay parang maingat sa mga gamit. Oo. Gemma, ikaw pagka nagda-drive si Ella, anong
silbi Trabaho. mo? Ano eksena ko po? Oo, parang gano'n. Ano eksena mo? Oh, hindi naman po ako natutulog. Ako naman yun. Lalo pag mga long drive po, tinatry ko talaga yung best ko na hindi makatulog. Kahit minsan sabi niya, matulog ka. Kasi minsan talaga di mo mapagilan po, di ba? So ako naman yun talagang hinihelp ko rin siyang samahan kahit Oo. kahit gusto ko nang matulog. And ako po yung si Kwento, Mm. ako ang singer. Yeah. Oh, yan May, pala. may sumisigaw na sample? Ay, ako ba? Binuksan talaga yung bintana. Ako ang entertainer ng Uy, binuksan mo yung bintana sa likod. Oo, oo. Oo. Oo, entertainer. Anong road trip songs niyo? Naku, magkaiba tayo ng Opo. ano eh. Ako kasi Genre mo? medyo oldies na yung ano ko eh. Sa daddy ka Oo, sa daddy na naman. Oo. Hindi, pero ganun yung nakaka-relax sa akin. Ayoko ng mga music na loud. Siya naman, pag ganun yung pinapatugtog ko, nagre-reklamo siya kasi inaantok daw siya. Ako baliktad ako. Gusto ko ang music nasasabayan ko. Pagka hindi ko nasasabayan, doon ako inaantok. Kahit na loud music Dahil yun ang nagpapakip sa akin ng pagka nagdadrive. Ikaw, Gemma, anong sound mo? Usually K-pop po, ganyan. Oo. Tapos, Sound na, animal sounds. K-pop? Yes, tapos mga R&B, ganyan. Mga pop Oo. songs. Ako R&B. Yes. Tapos, ako parang pareho sa inyo. Kasi, parang gusto ko yung mga old R&B. Ayoko na ng mga R&B ngayon na ano. Gusto ko kaya yung may mga nga. deeper meaning. Yes, Oo, oo. yan. End of the road. Yes. Alam, panahon yan. Kahit Oh, naman- ilan taon na yun, sir? Napapadaan nila sa yung I'll make love to you. Yes. Iba Malinis. yung mga words. Malinis. My love. Oo. Oops, easy lang. Slow down muna at mag-relax. Sumama ka na sa biyaheng punong-puno ng kulitan at good vibes. Sakay na sa Fast Lane with VinFast para sa swabing road trip kasama sila James Karaan at Nonong Balinan. Usapang drive sa buhay, diskarte at kulitan kasama ang pinaka-idol mong viral at sikat na tropa. For more podcast episodes, follow us on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. And if you want to check out the car in this episode and more, please visit us at www.vinfastauto.ph and follow VinFast on Facebook, Instagram, TikTok, and other social media platforms. Paano ba nagsimula ang love sa inyong dalawa? Pwede bang tanong? Okay na. Okay lang Okay naman. lang. Siguro kasi with us, hindi siya yung usual na yung love story na may nagkagustong isa, tas Oo. nanligaw, parang ganun. Sa amin wala kaming ganong moment. Parang bigla na lang nagkaroon ng time na parang may weird feelings na sa isa't isa. Nagsimula ba kayo as friends, tropa, gano'n? Hindi rin siguro friends. Kasi teammates kami. Oo. Pero before kami maging teammates, hindi kami totally friends. Although Nagpapansin. familiar kami sa Opo. isa't isa. So hindi ko masabi kung friends pa kami. Actually, start po nung naging teammate kami. Doon lang kami. Talaga nagkaroon ng interaction. Mm. Pero Dati hindi never. rin kami close pa naman. Oo. Yes po. Curious ako, ano yung something in common yun na doon kayo kasi syempre di naman kayo close. So Oo. paano ano yung pwede yung magiging daan para magkakilanlan? O yung parang nagsalita kayo, kunyari magsasalita kami. Oo. Anong favorite song mo? I'll make love to you! May gano'n. Sinundan lang ito. Anong worst song para sa'yo? Oh. Salbakuta! Bakit Salbakuta? Para sa'yo naman. Para sa akin. atin. Okay, Diba? sige, Sabay okay. tayo. Okay, stupid. Okay. Kayo may ganun kayong na parang, Nung start? shit, ano pala, pareho tayo ng kasi sa music di kayo nagkapareho. Oo. Siguro sa dogs nga yung una nating mga conversation. Opo. Sa dogs kami nagkaroon ng common. Ng, Anong dogs nyo? Shih Tzu. Oo, Shih Tzu. Tapos Pareho. ako kasi, nung nagkakilala kami, meron po akong 7. So ngayon 11 na sila. Pito? May pitong dogs. Yes, Shih Tzu full. Shih Tzu half tao. Charis. Kasi mga tao Laki. yung aso. Ang lalaki Parang- talaga. Tsaka mukhang aso. Mukhang tao po. So, yun. 7 dogs ako. Tapos siya meron. Tatlo sila sa Oo, sa tatlo. Grabe, kailangan nyo pala talaga magtrabaho. Dami nyo Opo. pinapakain. Yes. Daming Oo. anak. Mas mahal pa nga yung ano eh. Oo. Oo.
Oo, alagang-alaga yan. Lahat may grooming yan. Oo. 11? Yes. Magkano na ang grooming sa isa? So, 500 pesos Oo, ang... 5,000 na pagsabay-sabay sila. Nakakainis. Oo. Mahal pa yung sa'yo kasi, Home service. hindi, tsaka large yung size nila. Oo. Ay, hindi lang to yung basta Shih Tzu, parang may halo. May halo po. May Hindi naman, halong hindi tao naman, nga. Medium naman. Mga medium naman po na size. Ano to, nag-anak sila kaya nag-11? Opo. Nagka-anuhan Oh, na. dalawa lang ata, di ba? Dalawa lang talaga sila. Eh, no pandemic, Dumami syempre na. po, sabi nila, nagbo-board na ako. So, gagawa tayo ng madaming Para kasi Noah's Ark. Oo. Dalawa lang muna sa Nagsimula sa dalawa, no? Dalawa. Pinarami mo ang Shih Tzu. Ganda. Paano kayo nagsimula naman sa volleyball? Mm. Ikaw muna, Gemma. Ako po, grade 4 po, nag-start na akong maglaro. Pero bago po nun, yung father ko kasi coach po siya ng volleyball. So kaya napalapit ako sa sport na volleyball po. Then, before nun, di sila po may mga liga po silang pinupuntahan. So sumasama kami buong family kasi ano po kami, mahilig po kami sa sports, yung family namin. So pag kunyari may mga, sa Laguna po kasi kunyari mga regional meet, mga ganyan po. So, sasama kami, manonood lang po kami. Kasi yun po, hindi naman din po ako pinush mag-volleyball. Siguro, ano lang, nasa dugo na talaga. Kaya parang yun po, nung grade 4 po ako, dun po ako nag-start mag-training na po. Pag sa Laguna ba, ang break time ninyo, ang kinakain nyo bungo pie? Kasi Specialty eh. Hindi po, masol po. Kaya lumakas mag-volleyball. Nakakalakas pala ng volleyball yung espasyon eh. Tapos yung, ano mo, yung, nung time ba na yun, nung nag-uumpisa ka, parang ayaw mo, or talagang excited ka every time na may volleyball? Or may iba kang gustong sport na ayaw? Ay, hindi. I think volleyball na po agad. Yung nilove ko na talaga siya agad po. Ano nang pinakamalaking tosinong na ano mo? Nasugatan. Hindi ba tosinong tawag doon pag nakaskas ka Nakaskas, sa... oo. Hindi masyado po. Kasi, sorry. Madepensa po ako. Ano lang, joke lang. Hindi po ako maano. Hindi ka dumadive? Hindi masyado. Maliliit lang naman po yung mga sugat. Actually, ang malala lang po nangyayari sa akin na sprain po ako lagi. Mas malala pala sa Oo, yung sugat ko hindi masyado po. Maingat naman sa sugat. Mas malala ang sprain kaysa sa sugat para sa inyo? Yung sugat kasi ano lang eh. Sa balat lang. Kaya mo Hindi pang pa. maglaro eh. Pag sprain, hindi. Hindi na, wala na. Pahinga, no? May ano yun, parang mapapahinga ka for 1 season. Hindi naman. Pag sprain po, light, mga 1 week lang, 2 weeks, okay na po yun. Ano yung pinakamalalang injury na nangyari sa'yo? Ayun na nga. Ayun na nga. Ako po, na-dislocate yung ankle ko. Yung ankle ko, di ko alam mahilig. Kamusta naman yung uncle mo? Hindi, iba yun. Yung ankle. Siya yung naglaro, yung uncle niya yung naglaro, no? Nag-dislocate yung uncle. Tito! Ano nangyari sa'yo? Nag-dislocate si uncle. Ano nangyari? Na-shete siya. Kasi, Nasyete. opo. So, yung Ano kalaban, ibig sabihin pumasok siya. Halos, Na-sprain parang, ka. oo, naapakan ko siya. So, yung napasok niya, Nag-seven. halos buong legs niya na. Then, pag landing ko po, naapakan ko siya dun sa shin niya. Then, yun po, na-shete na siya. Sakit. Yes. Nanonood kayo ng Haikyuu? Ako, Pero hindi ko natapos. Hindi mo natapos. Simulan ko lang. Ang ganda nun eh. To be blind! Hi! Memorize ko kasi yung yung first verse nun eh. Tsaka yung itsura nila parang, ano yun? Minsan yun yung pagpagising ko, yung team song ng Haikyuu. To be blind! Hi! Aseto chito namida de. Talaga. Hikaru chubasa de. So, balik tayo sa'yo. Yun lang yung portion, sinalo ka lang yung sa kantahan kanina. Oo. Paano ka naman nag-start sa volleyball? Ako naman, hindi volleyball ang una kong sport. Badminton talaga. So, nag-start ako mag-badminton mga 7 years old, ganyan, hanggang high school. Tapos, nagkataon na yung coach namin ng volleyball sa school, siya din yung coach ng badminton. So, inaya lang niya ako na, gusto mo i-try mag-volleyball? Kasi mataas daw ako tumalon, ganyan. So, tinry ko lang. Tapos, hanggang sa nagustuhan ko siya kasi
yung event ko sa badminton, singles. So, pag ko-compete ako lang mag-isa. May single pala sa volleyball. Kala, gagay sa... Badminton pala, sorry. Badminton. Sabi ko ba volleyball? Ay, badminton. Play BTR. Challenge. Yon. So, nagustuhan ko yung feeling na may teammates. Kaya, nag-grow yung love ko sa volleyball. Pag ganun ba, pag may teammates ka, pare-pareho kayo, parang mas less yung kaba? Siguro kasi may kasama ka. Tsaka parang hindi lang sa'yo lahat ng ng weight nga nung... Compared sa badminton na mag-isa ka lang, mas less yung kaba ninyo. Tsaka paano yung pep talk ninyo madalas pag sa team? Sana mag-isa na lang ako. No? Para wala na pep talk. Hindi, kasi ang mantra ng team namin ay good vibes, creamline. So, yun madalas naming pep talk din every huddle, no? Na try lang namin i-enjoy kung ano yung nangyayari, di ba? Kasi may ibang may ibang parang nila, yung competition talaga, walang matatalo. Pag natalo kayo, putang. Dumating ba kayo sa ganong coach? Ay, hindi naman po. Maswerte naman po, wala namang coach na gano'n po. Ikaw wala din. Wala no. So, sino mas nag-i-inspire, sino nagiging source of inspiration ninyo madalas kapag sa team ninyo, sa Creamline? Siguro bukod sa isa't isa, yung Water boy. Yeah. Yung sacrifices din talaga namin na araw-araw naming ginagawa, lahat ng hirap namin sa training, lahat ng, yun nga, gigising ka na maaga, di ba? Araw-araw. So, pag naisip namin yung hard work and sacrifices na yun, yun din siguro yung nagiging inspiration namin maglaro. At saka, siguro po, isa na rin yung management namin kasi sobrang maalaga po sila. Yung talagang, yung gusto mo, makabawi sa kabaitan nila po. Mas maganda yun. Magandang inspirasyon yun, yung management, di ba? Kung maayos yan, maayos ka rin. Yes. Bibigay mo rin lahat, di ba? Tsaka nanggagaling yung inspiration sa hindi pilit. Yes. Kasi pag pinilit mo, lalo silang madidismaya Lalo kayo madidismaya pag ganyang klaseng approach. Tapos magkakaroon ng pressure. Yes po. Pero kayo, dahil doon sa ganong klaseng pamamalakad, hindi kayo may pressure pa ba na nararamdaman? Meron po. Hindi naman po siya nawawala. Kasi for the longest time po, yung Creamline, madaming championship na po yung napanalunan po. So, mabigat siya na parang kailangan mong kasi hindi na kasi pwedeng bumaba ka. Kailangan consistent ka nandun sa top. So, ang hirap na every year talagang kailangan ma-maintain mo yung momentum na yun. Ngayon po medyo tumataas talaga yung level ng competition, kaya medyo iba din yung namin yun. Nag-iiba din yung program ng trainings, ganyan. At kung paano kami mag-a-adjust sa mga gantong sitwasyon sa Anong sa nakikita games, niyong kaibahan nung training dati versus ngayon? Na siyempre pa-advance ng pa-advance. Dati kasi feeling ko, ang training, parang more nakafocus pag mahirap yung training mo. Kaya kailangan ka pahirapan yun. Pag mahirap yung training, mas okay yun. Or pag mas napapagod ka, mas okay yun. Ngayon, hindi na nababase sa pagod Parang more on, tinuturo na yung technique, yung mga fast plays na, alam mo yung kailangan gumamit ka ng, smart plays more than the power na kailangan 100% ka all the time. Tsaka, additional po yung conditioning coach. Kasi dati talaga, tsaka lalo kung may mga maririnig kayong mga coaches talaga dati na wala nga kaming PT, wala kaming conditioning coach. So ngayon, I think, focus din sila sa condition ng katawan po. Yung strengthening talaga na kailangan din
nakakapagbuhat ka or alam mo yun, talagang may extra ka na Yes. workout para dun sa part na yun. Sa volleyball ba in general, pareho nyo ng style, yung good vibes lang across all the teams? O, ayun? I think hindi ko sure, parang hindi. So, meron din mga May times... iba-ibang mantra. Po, may iba-iba. So, kasi sa haiku, iba-iba rin. Ay, iba. Sa kanila, fly high eh. Yung sa, sa team nila, Karaso, no? Kabisado na talaga. Wait, tapos na may hiking. Tapos na... Dumating ba kayo sa part na, paano kung, kunyari, syempre, nagkaka-LQ kayo? May game na kayo na may LQ kayo? Parang wala pa so far. Talaga, hindi pa kayo, yung kunyari, meron kayong tampuhan, tapos naglaro kayo sa court, ganun. Wala pa. Wala. Boring naman. Ay, So, yung parang mantra ng team nyo, na-apply nyo rin sa relationship nyo? I think, Yung pagiging chill or good vibes? Siguro kasi ako as a person, funny. ganun talaga ako. Oo, funny po siya. Ikaw ba ang Bangka. release ng tension Ah. pagdating sa team and sa relationship? Yes, siya ang neutral sa lahat. Sige, Kaya- turuan mo nga kami. Parang kayo mas expert na eh. Hindi kasi minsan, pagkatrabaho namin yung pagiging comedian, minsan, tinatamad na kami i-apply sa bahay. Kasi syempre, ititipirin mo yung energy mo na para sa shows. Pero pagka ganyan sa relationship, parang yun yung struggle. Ako sa akin, personally, parang medyo struggle din sa akin yung mag-break ng tension. Kasi iba yung comedian self mo. Parang nagiging aware ka bigla na, teka puta, ano to material ko tong binibitawi ko ngayon sa asawa ko Hindi ka ba meron ka mga gano'n na biglang bala, parang patensyon na kayo, tapos bigla kang magjo-joke? Ay, lagi. Meron? Siya. Minsan, hindi naman po kasi kami nag-aaway talaga ng malala. Ano lang siguro, tampuhan lang talaga. Kaya rin may nakalimutan lang or hindi ko lang, basta may mga ganun po. So, minsan, kaya ako kasi usually yung may ganyan ako yung magano. Tapos parang, may sasabihin lang siya, tapos natawa siya, tapos hindi ko na siya mapipigilan kasi yung tawa niya din mahahawa. Yan pala yung... So, ganun. Or kaya may banat siya, tapos natawa na siya, tapos okay, di wala na, hindi na ako nainis. Okay na yung yung tension. Buti hindi mo pinipilit na, teka, galit ako! Hindi rin po. Hindi rin. Hindi, kasi natatawa talaga ako. Hindi, pero ano naman yun? Sa mga mababaw lang Mababaw na... lang, hindi naman kami Hindi naman ako yung all the time, kahit seryoso na yung away, mag-joke pa din. Uy, may family problems kami. Dududut! Baliw na pala siya. Baliw na pala. Pagseryoso ka naman. Pero kasi ang ganda kasi nun parang hindi mo sasabayan yung galit Oo, niya. ang ganda ng balance yung dalawa. Kasi pag sinabayan mo, lalong ma-amplify kahit maliit na bagay lang. Diba? So, ilang years na pala kayo together? Mag-5. Oh, wow. Oh, wow. Ang tagal nun para maging ganyan pa rin kayo ka-chill. Kasi pag mga 5 years na, doon lumalabas yung mga inis mo sa isa't isa eh. May mga na-discover ba kayo simula ngayong 5 years na kayo, na may mga na-discover ba kayo sa isa't isa na Hindi pala siya gano'n. Oo, hindi pala siya parang ganun. Yung impression mo sa kanya noong una, parang, uy, mas lumalim. Ako hindi ko yun expect na mas seryoso pala siya. Ako, Ikaw ang siya na mas seryoso pa. Oo, kasi parang yung impression ko sa kanya, hindi siya masyadong... Life of the party din kasi siya in her own way. Yun nga, entertainer, yung... People pleaser. ay, grabe naman. Hindi, parang... Kunyari siya yung... sa party, siya yung sasayaw dyan. Ganyan. So, ang impression ko sa kanya, parang ganun siya. Parang kalog siya all the Oo. Tapos, na-discover ko na hindi pala siya ganun. Homebody lang siya. Maaga siya matulog. Kasi parang sobrang baliktad siya dun sa nakita ko sa kanya nung una. Ikaw. Siya naman, ang akala ko ay seryoso. Siya yung Talaga? parang, Oo nga, kanina, akala ko, Oo. natatakot ako sa'yo. Ayun lagi sinasabi sa akin. Ito. di ba? Parang siya yung, kasi siya yung parang mataray, kasi sobrang
ano lang siya yung straight face lang, Oo. ganyan. Lalo nung di pa kami teammate. Sabi ko nga sa kanya, never mo ako tinignan yung parang gano'n. Kasi pagdadaan siya. May parang ganun lang RBF, siya. RBF. Gano'n. Hindi, So, bitch kaya- ba yung face ko? Hindi naman, Hindi pero naman. seryoso ka lang. Hindi ka Ah. lang yung taong, kunyari, di ba, kahit di mo kilala, pero Oo. gusto mo lang itian. Kasi Oo. ganun kang tao. So, hindi ka ganun. Pero So, ganun ka ba? Kasi Ganun ba siya sa lahat? nakakahiya din kasi minsan Mahihain kasi mangiti. ako, eh. Mahihain Ay, siya. ako, kasi pag kunyari, pag ningitian ko lang, siya, talaga, straight, lang siya. Ako pareho tayo, meron din akong resting beach face. So pagka yung ang hirap ko ring ngumiti. Yung para kasing nag-aalangan ka, 'di ba, na kilala ba ako nito o baka pag ginitian ko to mawirduhan sa akin, Ganyan, di ganyan ba? din ang naiisip ko. Ano kayo, introvert? Ano ba kayo, introvert, extrovert? Depende. Parehas naman po. Parehas naman. Pero, mas gusto namin na sa bahay lang. So introvert ang Mm. pinili nyo. Pero siguro pero masasabi na, Oo, pero kasi pag na ayaw kunyari, namin party sa... ng team, di Mm. kami yung, ayun nga, life of the party kami. Ako lang pala. Siya pala yung lang. Kasi may mga Taga-inom. mga introvert, hindi, parang ayaw Wala talaga. As in, makapag-usap. hindi Oo. nag- So parang Hindi meron naman kasing extreme. meron kasing Oo. kayo na yung pinaka-extrovert sa lahat ng introvert. Oo, parang Ganon. ganyan. Ganon. Yes. Oo. Feeling ko kasi ganun din ako. Ikaw no, ito si Nonong, ano ka, extrovert ka ba? Halo ako. Minsan may time na ayokong pag ubos na yung Social energy ko battery. makipag-usap. Social Ah, yes, battery. Oo, yes. may ganun. Oo. Hindi wala talagang asin parang bala kayo dyan. Pero pagka trip ko talaga na salamuha, gano'n. Kasi kailangan mo yun eh. Parang yun yung Yes. nagpapakip sa pag-uutak mo na mas mabuhay ka na makipagsalamuha ka. Kasi pag ikaw lang yung mag-isa, medyo parang dun mo nabubuo yung something na yung mga thoughts na masasama o yung parang may thoughts na may mga ganun. May iwasan mo yun pagka nakikipagsalamuha. Yes. Ilang oras ang social battery niyo? Ay, Parang Depende 3 hours. rin kasi. 3 hours lang. 3 hours lang. Oo. Mga 3 feeling to ko 3 5. hours. Oo. Oo, parang gano'n kasi hindi naman kung gano'n lang katagal yung party, gano'n lang katagal Yes. yung... Saka kami dalawa yung CR lang kami Nasabay, Tapos wala hindi na. na kami Nag-ano kayo, French exit? Opo. Alam nyo, nasubukan ko yan. Ang sarap sa feeling pala. Yung hindi mo kailangan magpaalam. Oo. Tapos, hindi ka naman pala hinahanap. Sumama pala yung loob. Pero okay din kasi yan eh. Ang hirap din kasi lalo na pag meron kasing may isang host o meron ding barkada na ang hirap niyang magpaalis. Nakakainis. Ako naiinis ako doon na parang Huwag muna! Nagsasuwa na Oo. tayo eh. Hindi. Ganyan, oo. sa akin parang na ako dyan, graduate na ako. Oo. Hindi na ako yung kunyari, hindi kasi kailangan din. Tsaka tumatanda ka rin naman, di ba? May umiidad ka rin, may kailangan ka rin. Asa Yes. trentahin. Opo. Ay, hindi. Swerte siguro kasi yung team namin, tagal na po namin magkakasama. Siguro yun nga, alam na namin yung isa't isa. Kaya pag may mga umi-exit na po ng maaga sa party, ganyan, okay lang sa kanila. Oo, Pero alam pag na. pero minsan kasi ang maganda rin po, kunyari pag gustong-gusto talaga namin ng party, actually lahat sabay-sabay kaming Nagsistay din. nagsistay. Ah. Kaya ang saya po na ganun yung namin. Nagko-connect kami lahat. Same kami ng feelings. Anong type of party madalas ang nangyayari sa Creamline? Ano ba to? Video okay? Sayawan? Sayawan. Inuman, kwentuhan lang? Bari lang. Sa bar. After Baril. pag after championship po, bar. Okay. Okay. Oo, yan. Pero pag kunyari magsi-season na po, pupunta kami sa house ng teammate namin O, para kakain kakain lang, Mm. kwentuhan, maglalaro, ganyan. Laro ng... Mga cards po, ganyan. Akala ko yung vase nung volleyball. Oo, ganun na Ganun lang yung pinaka-bonding. bonding Mm. namin po. Dumating na ba kayo... Tayo lang ang trentahin dito eh. 29 ka? Magta-30 na na. yan. Magta-30 On the way ka na. na. On the way na. Oh, embrace mo na yan. Kahit Medyo ano ka na dyan, lamigin na yung likod mo. gusto mo ng mga hindi masyadong matamis. Matagal na pala akong 30. Oo, actually. Mas Hindi ako mahilig. matanda pa siya sa akin. Talaga? Bakit? Ay, hindi ako mahilig po sa Sa sweets? Mm. Hindi Hindi, na hindi natalo yung Hindi, parang, Espasol kumakain lang. ako ng buko pa. Kumakain po ako ng sweet, pero gusto ko dark. Kaya pag chocolate, dark chocolate, ganyan. Ayaw niya na matamis na sweets. May ganun ba? Ano ba? Ah. Basta yung... Ready ka na maging Matamis. tiyahin. Oo, magiging tita na. Oo.
Oo. Pero kasi pagka trentahin na ganyan, dumating na ba kayo sa punto na or kailan nyo na-realize na ayoko na ng masyadong maraming circle of friends? Naiingayan na ako. Ganon. oo. Parang kung ito na yun, ito na yun. Ayoko nang magdagdag. Kung magdadagdag man ako, acquaintances na lang. Siguro, Matagal matagal na. na. Mm. Before 30 pa. Dahil sa Training sa ba? training. Hindi naman. Ako kasi ever since, maliit lang talaga yung circle ko. So, hanggang tumanda na ako, ano na yun, nagstay na siya doon. Although, from high school, parang, meron ka talaga mga friends na mawawala along the way. Oo. Diba? So, ang mga nag-stick sa akin talaga, until now, is yung circle ko nung college, na nabuo. Hanggang ngayon. Kasi kasama mo din. Kasama po niya namin ngayon. Yung Sa iba, Kringlan? yung iba doon, Yes. teammates ko hanggang ngayon. Okay. Yung iba naman, hindi. Pero, Nakakausap. alam mo yung mga type ng friends na low maintenance, na hindi mo kailangan laging kausap. Yes, Oo, oo. gusto ko yung ganun. Kasi ang Yes. dami yung chika talaga after Opo. eh. Tsaka yung mas, hindi ko alam, pero parang mas intimate yung usapan pag yung ganong, Mm-mm. Hindi tropa. clingy. Hindi masyadong clingy. Oo, pero pag sinabi mo, tara, ganito tayo. Game. Yes, nandun. oo. Madaling iyain. Yung friends nyo ba ay parang anong tawag doon, yung puro drawing? Wala. Kami Nangyayari ba drawing. sa inyo? Kami drawing. Hindi, pero hindi naman kami umuopo eh. Parang kami, lalo kunyari, pag siya yayain, tatanungin niya muna po ako. Ganon kami lagi. Pero, hindi naman po kami yung hindi kami pupunta sa, wala pa naman. Hindi tayo Oo. pupunta. Hindi, pag umuo kami, hindi naman Oo. kami Oo, nagka-cancel. Meron kayong palabra de honor, word of Oo. honor. Meron, Kasi may, haters mo yun di ba? Yung, Oo. yung plano na hindi matutupad. Yes. meron na ba kayong ginamit nyo na ba ang isa't isa as an excuse? Yung ayaw kasi ni Jel. ayaw kasi ni... Lagi Tatanong ko ba? Lagi muna. na nila. Tatanong Hindi, ko muna. Depende. O, utang. Kunyari, utang. May uutang sa inyo. Wala naman po. Parang wala Sa pa lakad. naman. Sa lakad, minsan po. Yan, ginagamit. Ginagamit mo ako? Hindi ko alam Ginagamit mo, ako di ba? babaliktad na. Kasi siya yung lagi niya ng friends niya. Kasi pagka ginamit mo na yung partner mo, wala nang... Wala na. Wala na silang, wala na. Wala nang balik yun eh. Kaya pag Kumbaga, yung friends niya tatanong sa akin, uy, gano'n. Tapos sabi ko, tanong niyo po siya. Ganun, babalik ko sa kanya. Kailangan siya yung mag-decide. Ganyan. Pero minsan kasi po, siya talaga, niyayaya siya. Tapos ayaw niya talaga. Tapos minsan sabi ko, uy, makipag-friends ka naman. Sabi ko ganyan. Kasi di talaga siya, lagi siya niyayaya. Hindi siya nag-aano. Hindi mo lagi. I mean, Baka sabihin madalas. nila- Madalas. Ayan. May time na ba na sinabi mo, uy, sinabi ko, ayaw mo Sabihin mo na Wala na. Laging lang, tanong mo si tanong mo muna si o tatanong ko muna si Ella or si Gemma, ganyan. may curious ako. Meron syempre nangyayari din naman sa base sa mga sports, nangyayari din naman yung angasan. Paano nagkakaroon ng angasan sa volleyball? Ngayon kasi hindi na inaalaw ng mga na officials yung ganun po. So pag may ganun agad, depende kung sobrang lalapo ni may yellow card warning. na or warning, yellow okay. card po. Pero saan pipituhan lang na, ayun, sasabihan lang na tumalikod after. Pero dati po talaga grabe. As in face to face, nagaganunan pa ng jersey sa... Oo, may mga As in high school, ganyan. high school pa po ako. Kasi Oo. bata pa lang po nanonood na ako. So grabe talaga. Tapos nagsiswipe pa ng floor. Ganun po, grabe ang angasan dati. Lalampaso kita. Oo, ganun. ganun. Kung saan Tsaka lumapag yung talaga, palo. hanggat hindi ka tumatalikod, hindi ka tatitigil. Wow! Ganyan. Wow! Di ba? Kasi kung nagka-idea lang ako sa mga ganyan, kasi yung mga mima, yung mga nagbabalibol na Sa labas. bading, yes, talagang anuhan sila parang Bakla. pageant, parang Sila. pageant. Oo. Hindi kayo nag-i-split. Hindi na kaya, baka mas injured po. Di ba ganun sila? Di ba? Galing nga eh. May na-experience na kayong gano'n? Yung mga panahon nun, yung mga panahon na angasan, yung may na, ano ba kayo na rival nyo na, as in, ano ka ngayon? Parang gano'n. Ang naabutan na namin, yung lang, titingin lang, stare down lang po, yung mga ganun. Pero wala na yung sobrang lala. Paano yung wipe ng floor? May hawk sa map? Hindi, kunyari, pagpapalo. pumalo.
Tapos kung sa lumapag yung palo niya, gaganunin niya. Oh, na hindi shit. nakuha. Wow. Pupunta pa siya dun sa court niyo. Oh, di ba? Wait, Parang pwede papasok pa? lang, tapos gaganon niya. Pwede pa naman po. Ganun ka. Ang angas eh. Mm. Nakikipaglaro kayo dun sa mga parang trip-trip lang as a team. Parang, uy, dayo tayo sa mga Ikaw, naglalaro ka na. probinsya. May Hindi ganun Yung ba? mga pustahan. Oo. Ako mahilig po. Dati. Talaga? Yes. Oh, wow. Dati? Opo, elementary. Sinasama ko ng ate ko po eh. Tapos sa first meron pa nga po nalala ko, sobrang adik ko sumama. Sa damuhan kami. Or Naglaro? Oo, sa damuhan kami naglalaro. Sa mga nanay din yung kalaban. Tsaka, Nagpapasuso pa rin. Tinamaan yung baby! ganun po. Tapos, kaya ang itim-itim ko po nung bata po. Kasi grabe. Yun ang hilig mo Opo. sa volleyball. Pero nakakatuwa yung mga ganun kasi yun parang yun yung mga experience mo na tinitignan mo Mm. going na professional ka na. Yes. 'Di ba? Yung mga ganung moments. Ang sarap balikan yung mga ganong klaseng... Oo, kasi hindi na mauulit yun. Yes. Di ba Tsaka ang layo na nung narating nyo. Kalabanin mo yung mga nanay. Kaano ka responsive or gaano ka supportive yung volleyball community dito sa Pilipinas? So, Ay, parang sobra, oo. Sobra. Ako, naabutan ko pa yung dalawang time na nung una, wala pa talagang... Social media. Hindi, wala pang fans masyado na nanonood. Mm-mm. Ngayon, grabe na eh. Parang kahit kahit sa provinces naglalaro kami, mas madaming tao na talagang pupuno na ng arena. So, grabe. Paano nangyari yung ganong klaseng shift or pag-progress nung volleyball community? Yes. Hindi, Search sa ewan ko, kanila. ikaw? Nag-search sa inyo yun. Kasi, sige, ako ba magkukwento? Oh, Ikaw kasi na. Ayun, Para Ikwento mo na for her. Sige, ganito kasi nangyari. Baka ganun. Hindi kasi nung nabutan ko yun. First year ako, siya third year? Fourth year. Tapos, Ateneo yon. So sila, ito yung tinatawag na Cinderella. Cinderella? Run, yun nila. So, from fourth, nakalaban nila kami doon sa Battle for, Parang four fourth and three. place kami. Oo. Fourth ba ba kayo noon? Tapos 3 kami. Mm. So, pag manalo ang isa doon, aangat po, kakalabanin nila yung second. Mm. So, step ladder po yun. So, yung isang talo lang pwede, out ka na. Oo, doon sa unang laban na yun. So, natalo nila kami. So, fourth po kami, Adamson. And then, ang unang Kakalabanin namin yung number 2, twice to beat. 2 beses. Yung NU po nung time na yun, syempre ako din nung time na yun na parang, ano na to, NU na to. Kasi ang lalaki po nila, ganyan. Tapos talagang ang lakas ng team nila. As in, kaya nilang mag-champion din talaga. Tapos sabi ko, baka hindi na kayanin ng Ateneo. Kasi nakakapagod din yung magiging run nila. Tsaka underdog talaga kami Mm-mm. that time. Wala nag-expect sa amin na makakapasok kami. Tapos, biglang natalo nila yung NU po. So, lumaban sila finals with, against Lasal. So, yun naman po, 3 beses nila kailangan talunin. Diba? So, ang nangyari, ilang laro yung ginawa nyo? 4 games. Four oo. games. Sagad-sagad. Grabe, So, pagod nyo. natalo nila yung Lasal. Then, doon na po, yun, kung kilala nyo po sa Eliza Valdez. Oo. Yan. So, siya po yung Actually, siya na lang yung reason kung bakit. Actually, sila yung team nila din po talaga. So, yun doon nag-start lumaki yung volleyball. Grabe yung mga fans niya talaga. Fans ng Ateneo. Tapos, ayun po, madami na pong mga athletes ngayon talagang nilulook up si Ate Lai, ganyan. Tsaka yung batch na yun talaga, like, Karagalang, ganyan. Tsaka nag-PBB pa siya, no? Oh, yes po. Doon talaga, parang, alam mo nang mainstream na yung volleyball. Opo. Although before pa naman, nung Grabe na. nangyari yun, nagkakaroon na ng mga games sa Araneta na Yeah. Na sold pumupuno out. din. Oo. Oo. Pero yun lang siguro yung Mas mas nag-boom and doon na talaga nag-start from there na Di, tsaka actually kasi si Ateneo and Lasal po, parang 4 years straight, yun yung magkalaban po sa finals. Kaya parang yung rivalry na tinatawag nila. So kaya medyo talagang yun yung inaabangan ng mga tao. Kahit pala sa volleyball, basketball din, din, di no? ba? Oo, basketball Ah. din. Rival din talaga yung Ateneo and Lasal. So, Ah. yun po. Marami talagang Nigerian sa Adamson. Ay, opo. Oo. Hello, Adamson!
Ay, nga? nasingit lang naman na doon. Tinanong lang naman. Baka pwedeng makahanap ka ng ng gasoline station. Bakit naihi ka ba? Naiihi na ako. Teka, meron pa tayong mahanap dito. Baka pa naiihi ako. Mm. Pag-usapan naman natin yung dahil sabi nyo, introvert kayo, no? Bakit kayo may podcast? Paano nagsimula yung podcast nyo na ang podcast ng mga may time? Wala na ba kayong time? Yun nga. Yun Paano ang siya free time nag-start? namin. Yun Oo. Kasi nag-stream po ako noon dati. Kung familiar po kayo sa Kumu app. Kumu. Yes, yun po. So, nag-stream ako. So, meron akong segment doon minsan na Jella Talks. Jella Talks. So, yun ang ginaya namin ng ang Tony Talks. Tony Talks. Yes. So may ini-interview kayo, gano'n? Hindi kami dalawa lang Kayong po dalawa yun. lang. So, syempre, di ba yung mga fans magko-comment sila, ganyan. So, Magtatanong kunyari, sila. magtatanong sila about life, about love life, ganyan. So, kami sasagot. So, doon po nag-start na parang yung mga fans, mag-podcast na kayo or mag-YouTube na kayo, ganyan. Tapos kami, para ayaw namin kasi syempre, bibigyan mo talaga ng time yung gano'n eh. Oo. Tapos kami, introvert kami, parang ano sasabihin natin? Ano tayo magtatanong, di ba? Anong gagawin natin doon? Parang ganun kami. So hanggang sa, ayun sabi namin, sige, i-try natin. Oo, kasi gusto din namin like makilala yung self namin outside ng volleyball. Kasi Oo. puro volleyball lang yung Yes. ginagawa na. O kasi sabi rin namin, malay naman natin pag tumagal, baka may after volleyball, ito yung pwede natin gawin, ganyan. At least may alam lang kami sa sarili namin na pwede Bagong pa namin, skill. opo, yes. Maganda. Tsaka one thing din to para makapag-connect kayo dun sa ever-growing community ng Yes, basketball. yes. Parang mahirap din naman kung kilala lang nila kayo sa court, tapos syempre pagka kilala kayo nila sa court, kung ano yung personality niyo sa court, yun lang yung Yun lang yung alam view nila, di ba? Yes. Pero hindi nila malalaman na, ay, makulit pala sila, Mm. may funny side din pala Yes. sila. Ano yung mga na-discover nyo after nung na nagawa nyo na yung first episode? Kaya pala namin. Di ba? Madaldal pala. Madaldal pala tayo. Hindi, tsaka, lang kami, siguro sobrang kaba lang namin. Hindi lang namin masabi yung gusto namin itanong or masabi ganyan. So, hindi pa kami sanay. So, I think, na workout na namin yung ganon. Yung mabilis ka makakapag-isip, ganyan, mga punchline, ganyan. Or mga tatanong mo na wala doon sa script, ganyan. Oo. Sa Kasi ano? Iba Go. kapag may guest ka na di ba? Opo, iba. Kaysa sa kayong dalawa lang. Oo. At saka yung pinaka-struggle namin talaga, yung may mga guest po kasi hindi naman natin mapupush na Na mahiyain. sumagot na Oo. mahaba. So, naka-experience kami talaga ng sobrang, hindi. Oo, Sabi yung ko, oh my God. Paano Ay, na? hindi. Oo, Parang, ganun. di ba? Oo. Oo, Parang trabaho days yun eh. Kami pag ganun. nagagagano na kami dalawa doon, ilaban. Tapos, buti yung namin, yung si RV, yung director Oo, namin. tinutulungan din talaga din kami. Pero, Paano? ayun, at least di-discover namin na alam na namin kung paano yung mga ganon. Next time, ganyan. May mga time kasi talaga na pagka ganun yung guest mo, ikaw na lang ang magkikwento eh. Oo. Oo. Na umabot din po ba kayo sa point na yun parang sumasakit na ulo nyo? Kasi Oo. kailangan yung pilitin yung mite at saka pero ubus na ubus ka na, wala ka nang maano. Oo, tapos na kami, yung lamig pawis na. Oo, Oo. kinakabahan ka na wala Yung ka. parang, ang susunod ko dito? Minsan, makakapagkwento ka na ng mga hindi mo dapat ikwento eh. Mabuhay lang yung conversation. Kasi ititreat mo kasi yung podcast as something na live siya eh. Yes. Di ba? Parang hindi na rin ganun ka-edit kasi hindi Yes. nagiging natural kapag hindi Opo. naman nagiging edit eh. Yes. So, bumibilis ako magsalita kasi nahihina ako. Paikot na tayo, di ba? Yes. Dito, Oo, yan oo. Kaya babagalan ko ng konti. Putang ina mo! Ito na. Oh, shit. Yes. Ang cream line ba ay makeup ba yun o biscuit? Ice cream po. Ice cream! Ice cream pala yun. Ho! Okay, Dati nga, akala namin conditioner. conditioner. Ah, Kasi cream silk, no? Oo nga, no? Hindi ka makatawa, no? Ito na, malapit na paikot na eh. Nangyari na ba sa inyo to? Ano yung pinaka may mga hindi ba kayo inaasahang nangyari na sa podcast nyo na live? Tapos, go with the flow lang? Or may nasabi kayo sa isa't isa na, Naku, mali. sundutan ko na lang to para hindi mamatay yung topic. Yung kasi namin, yung director namin, kunyari pag may mga di pwedeng sabihin or medyo hindi maganda, sabihin careful, ganyan kami. Naman po kami, nagko-communicate kami nung namin.
Kapag may mga hindi magandang sasabihin. Dumiretso ka, may gasolinahan doon sa may Green Hills eh. Ha! Holy shit. Ito na nga eh. Oh, pinang ina. Kasi traffic doon eh, so mapapaihi ka talaga. Bibigyan kita ng option. Gusto mo, gumilid lang tayo. Oh, nakakahiya naman. Nakakahiya naman dito, no? Pero first time to sa episode namin. Na maihi. Na maihi siya. Mga top players ng volleyball, oh. Kasi syempre ako, iihi ako doon sa may, doon sa may gulong eh. Dito, ayun no. Sige, Oh. sige, pwede na yan. Talaga? Oo, Huwag ka na lang. pasensya na kayo, ah. Okay lang po. Tapos itapat natin. Ito po siya Teka, ngayon. teka. Doon sa may Sa may ano. sa may poste naman. Ha, para hindi niyo ako makita. Nakakaya. Pero, kaysa naman umihi ako dito sa Bean Pass. Ah! Hindi na talaga niya kaya. Ina niya. Ayaw mo, mag-a-assert ako. Teka. Pasensya na kayo. Pasensya na kayo. Lumayo ka! Okay. So, nangyari na ba sa inyo to? Nangyari na. Ano yung mga struggle nyo naman na nangyayari sa, bukod doon sa mahirap na kausap, ano pa yung mga struggle nyo doon sa podcast? Minsan po, pagpagod na, Mm. natutulala na po kami. Mhm. Kasi minsan, nag-shoot kami ng more than one episode per day. Mm. So, Nadidrain. yun, minsan Madidrain po. nakaka-drain din, Oo. Kasi ang isang shoot, more than, siguro almost 2 hours or 1.5. Mm. So, nakaka-drain din na, alam mo yun, kailangan alive ka lagi Oo, about super. episode. Kahit na pagod ka na. Handa ka na ba sa next level ng pagdadrive? Kilalanin ang VinFast VF7, ang all-electric SUV na ginawa para sa modernong lifestyle. May sleek at futuristic na design, panoramic glass roof at spacious na interior para sa ultimate comfort. Powered by a high-performance electric motor, mararamdaman mo ang tahimik pero malakas na arangkada, zero emissions, zero compromise. Kasama pa ang advanced driver assist safety features, smart infotainment system, at intelligent connectivity na parang extension ng smartphone mo. Mas matipid, mas malinis, at mas matalino. Experience electric driving the way it's meant to feel with VinFast VF7. Power in every move. For details and test drive bookings, visit www.vinfastauto.ph. Follow nyo na rin ang VinFast on Facebook, Instagram, TikTok, and other social media platforms. Ganun na po kami or ikaw na magtanong yung gano'n. Kasi, So, gaano kayo katagal nagre-record Goy! sa... Parang wala nangyari. perfect. Parang wala nangyari. Hindi, tinatanong ko sa kanila kasi yung, kumbaga, struggle nila sa paggawa din ng podcast. Kasi nung mga panahon na yun, nung nag-start din kami doon sa Cool Pals, kami lang din lahat. So, si James yung nag-start nung bumili ng equipment, tapos lugar nila GB, ganun, doon kami nag-start. Sa kanila daw, ang isa sa mga, yung lutang na sila. Sa amin, nangyayari din yun, pagka mga gumagawa kami, naghahabol kami ng episodes. Oo, nakapag Going- 6 episodes kami ng... Going sa December, ganyan. Yung kunyari, kailangan namin magbakasyon o mayroong, ganun, doon kami na 2 a.m. na kami natapos. Parang 6 episodes buti yung... may pwede guest din po na gano'ng oras. Meron kami mga tropa na parang... madaling tatakin, ganyan. Oo, yung ganun. So, Or- pagka ganun, nilalagay namin sila sa 2 a.m. Oo. para sila na lang dumaldal. Oo. Yan din, isang struggle din maghanap ng guest. Guest. Mm. Pwede Saka na kami lalo- guest. Sure po! Yes! Oo. Lalo kung first time mo makakausap yung Mm-mm. guest mo din, di ba? Tapos yun nga, di mo alam kung ano bang personality niya, Yes. kung paano mo ba siya i-approach. Kaya yung una naming guest talaga, mga friends namin. Oo. Para maging comfy Comfy lang. kami. Oo. Oo, tama naman yun. Kasi kayo lang din naman ang nag-uusap, parang dadalihin nyo lang sa Yes. ano eh. Pero ngayon yun yan, nakakalabas na kami ng team. So, kaya may mga yun guest nga, na kami medyo outside. nag-grow na kami sa Oo. ano namin. Yung, podcast. yung ano nyo ba, kasi syempre yung mga ka-team nyo din yung mga ginigest nyo, di ba? Yung nagiging conversation nyo ba, minsan ano nyo na, parang nahuhuli nyo yung sarili nyo na, ay teka,
may camera pala, recorded pala to. Parang, nadadala nyo ba yung usapan nyo sa locker room or sa mga Yes. gimmick ninyo? Ganun po. Di ba? Marami naman parang, ay, hindi po dapat ikwento to sa camera. Nagpapakat din kayo. Oo. Opo, Okay. alam na. I think Ayun. kasama naman siguro yun. Oo, kasi pagka pinilter mo pa lang habang nag-uusap na kayo, ano na parang Oh, hindi script natural. Natural. Oo. Oo. Tsaka masyado kang guarded sa mga sasabihin mo. Mas maganda yung unfiltered. Tsaka kasi ibang platform tong podcast. Yun talaga yung bentahe niya, feeling ko. Oo. Napansin ko lang din dun sa podcast, kaya sobrang daming yumakap sa kanya. Kasi na-miss talaga nila yung conversation na wala talagang no holds barred. Oo. Parang ganun yung kaya talagang yung mga tao ay yan yung comedy dati, yan yung dating announce kasi along the way parang ang laging filtered na yung mga umaabot dun sa mga generation, di ba? Yes. Anong pinaka naggulat yung mga followers ninyo sa volleyball nung nakinig na sila ng podcast? Ano yung traits ninyo or personality or sinabi ninyo na nagulat sila, ay, ganun pala sila. Ako parang, Same. feeling ko ang impression sa akin, mahihain ako. Which is, I think, yes naman. Parang before, hindi talaga ako, bihira lang ako lumabas sa, sa Social social media. media. Oo. So, nagulat sila siguro na, madaldal ba ako? Ano ba? Yung, Ano siya yung isa sa mga nagustuhan ko kasi, nakikinig siya, tsaka maganda siyang magbigay ng advice. Or Ng mga thoughts niya, Oo, mga mga opinions. thoughts niya, yes. So, sabi ko kaya I think na ko din siya na ma-push ko siya mag-podcast. Kasi sabi ko, madami siyang masishare talaga pag nag-podcast. Kasi maganda talaga yung thoughts niya sa akin. alam mo yung nagugulat ako, minsan nakakita ako na nahahawa na daw ako sa kakulitan mo. Tapos naisip ko parang, di ba ako talaga yung makulit? Oo. Ayun So, nga. So parang naisip ko na, iba pala talaga yung nakikita nila Oo. sa totoo. Struggle ba sa'yo nung una yon? Kasi parang being an athlete tapos being a social media or public person, parang minsan hindi mo maipag-combine yung dalawa Kasi minsan gusto mo lang maglaro. Gusto mo lang after ng laro, gusto mo nang umuwi, then training ulit. Yes. Pero ngayon kasing panahon na to, parang nag-merge na yung dalawa Kailangan no? Athlete ka and Kailangan na. public figure ka na rin Oo. Naging struggle ba sa inyo yun at some point? Yes. Sobrang laking struggle siya lalo. Nung lumaki na din yung Kala ko volleyball. iyak ka na Medyo, nung lumaki na din yung volleyball social media kasi ang dami ng opinion ng tao Diba? Parang kahit outside volleyball na meron na silang opinion about sa'yo. Kasi dati talagang, kung about volleyball lang. Full supporters sila ng sports and ng mga players. Pero now, even personal life, kasama na sa sinasabi nila. Nakakainis yun. Minsan, parang, teka lang, medyo sumosobra na ho kayo. Ganon, di ba? Dahil volleyball player kayo, kaya nyo bang i-block yun? Yung ganong klaseng yung mga opinions nila o naapektuhan kayo? Noong una, naapektuhan talaga kami. Sobra. Kasi talagang dun sa, mga post namin, dun talaga makikita mo yung bash talaga sa Iba nga, nag-i-email pa. Kasi nag-i-email, yes. Personal message talaga. Yes. Tapos pati yung family namin, i-message nila. Opo, gano'n. O magko-comment sila dun mismo sa picture ng family namin, ganyan. So, ang una namin ginawa, syempre, kasi Twitter po, di ba, uso dati. Doon lahat ng toxic na na comments. Number 1 po ginawa ko yun. Tinanggal ko ang Twitter. Siya din, tinanggal niya din. Tapos, hindi na kami nagbabasa. Lalo kunyari, during season, hanggat maaari, hindi po kami magbabasa ng comments. Lalo pag, kunyari, matatalo, or kunyari, hindi maganda yung laro mo, hindi talaga kami magbabasa po. Tapos pag mga family naman, sinasabi lang namin, kasi minsan sila talaga yung naapektuhan. So sabi namin, okay kasi magbasa, ganyan, or block nyo na lang, ganyan. Ang ganda nun, yung power ng blocking. Yes. Oo, totoo yun. As in, parang
may papakita mo rin sa kanila kung sino talaga ang Diyos sa page ko na ito. Oo. Oo, totoo yun kasi pag hindi mo rin sila pag hindi mo rin kasi pag hinayaan mo rin sila, lalala at lalala yung gagawin nila hanggat hindi mo sila pinapansin. Yes. Eh di block mo na lang sila. You have no power here, Oo. Gandalf the Grey. Dati pa ako mapatol pa ako parang mga pero mas nakakasama pa sa'yo bilang kahit na nasa punto ka o nasa tama ka, nakakaano pa rin yun pagka pumatol ka. So, ang mabuti, wala ka na dyan, block na lang kita. Gawa ka na lang ulit ng panibagong Account. Oo. Totoo, di ba? May ganun nga eh. Mm. Parang, asipag nila gumawa ng Super. account, bablock mo, tapos may bago na May naman. bago Pero na. alam mo naman na Nare-recognize siya na. siya Oo. ulit. Oo, kasi ganun lang din yung sinasabi niya. Pero yun nga, at least, meron ka pa ding choice na piliin mo yung peace of mind mo. Over. May, ngayon, kaya nyo nang i-filter out or kaya nyo nang i-segregate yung personal life and yung public life. Yes. Oo, yes. Paano nyo ginagawa? Meron ba kayong mga post na minsan, ako kasi ang technique ko, hindi ako nagpo-post ng family picture sa aking sa aking Facebook page. Ginagawa ko doon na lang sa tapos ako na lang ang nakakakita para for me na lang tong personal Okay. page ko kahit yung mga friends ko doon hindi rin makikita ko anong post. Kayo ba anong technique ninyo? Ganon, sobrang pili lang din yung Pictures. sinishare namin sa public. Mm. Even sa details ng mga ganap namin sa live. Yes. Ganon. Sinasabi nga nila, wala silang Oo. makuha sa amin kahit mga update, Oo. ganyan. Lalo pag off-season, may mga fans. Oo. Hashtag Finding Jella. Kasi Oo. talagang hindi kami nagpo-post po. Bahala Kasi kayo sa after buhay kasi mo. season talaga, kami rin, kaya punta kami ibang bansa. As in, yung picture namin, pipicture kami, pero mga after 1 week or next month na kami magpo-post, ganyan, para talagang yung time na yun na sa amin dalawa lang or sa family namin, yun, sa amin lang yun. Tsaka minsan kasi, pag mas madami ka share, mas madami din sila sasabihin. masasabi. Oo. So, talagang, dun sa part na yun, fin-filter out din talaga namin na yung mga memories or moments na mahalaga sa amin, hindi na namin sinishare sa public. Oo talaga. naman. Tsaka hindi naman din siya parte ng ng trabaho eh. Mm-mm. So para at least meron kayong itatago pa for yourself. Parang nakakalungkot lang, no? Yung parang gusto mo lang mabuhay ng normal, pero nagiging komplikado kasi meron kang tinahak na path na kailangan mong harapin yung mga ganun. Nakakalungkot lang siya. Pero syempre, yung kabila naman nun, yung, kumbaga yung posisyon mo naman, maganda naman siya. Kasi syempre, nagiging ehemplo ka or something na masyadong, kumbaga parang pangarap para sa iba na napuntahan mo. Pero yun lang yung downside na parang, ay, kailangan kong intindihin pa yung mga bagay na gano'n na, yun lang naman. May trigger words ba kayo minsan sa pag nabasa niyo tong comment na to, ay hayop na ito. Ako ang pinaka-trigger word ko. Kaya pinifilter out ko. Baka humanap ng tong mga to eh. Baka humanap ng workaround eh. Yung salitang corny. Pinilter out yun. Pag naka-hide kagad yun, automatic. Sa inyo, meron bang filter word? Sa akin lang, Or nababanas ka pag nakita mo tong may nabanggit sila. ang ayaw ko lang kapag yung dinadamay. Kaya pag ako lang naman yung binabash, kailangan idamay yung mga family. Yung family ko, lalo siya, idadamay Oo. siya. Ganyan. Yun naman ganun. talaga yung nakakainis. Oo, yung nagagalit ka na para dun sa Oo. kanya. No? Na hindi naman dapat siya Oo, nadadamay. yung parang ako na lang i-bash mo, bakit kailangan idamay mo pa yung family ko or siya? Pero in the first place, bakit kasi nambabash? Oo, yes. Wala namang Oo. ginawang masama. Dito sa podcast nyo, ang podcast ng mga may time, May bash na. may bash ba? O Parang so Wala- far, wala. hindi naman, wala pa naman. Wala pa naman. Oo. Ang ganda. Yun yung pinaka parang safe space nyo dun. Siguro yun yung kagandahan ko kasi dahil nga hindi kami masyadong naglalabas ng anything about sa relationship namin or kung ano ginagawa namin. Siguro kaya yung mga fans, pag may podcast, sobrang excited sila. And siguro kaya sobrang happy sila dun sa podcast namin. Kasi dun na kami napapakinggan tsaka nakikita. So kaya I think talagang maganda din yung naging effect nung podcast namin.
Promote nyo naman ang inyong podcast, ang podcast ng mga may time. Yeah. Yes. Ano ba ang susunod na, may mga line-up na ba kayo ng mga guests na binabalak or wishlist ng, pwede nyo, sila, mga dream guests ninyo? Dream guest natin. Sana po kayo, guest Oo namin. naman! Sige, game kami. Dahil alam namin hindi kayo Pero bus po masungit. ita-drive. Bas, pwede. Bus po. Turuan nyo, baka pwede tayo mag-vlog ng turuan nyo kayo mag-volleyball. Pwede Ah, po. pwede. Ay, pwede. Oo. Wala, nakakatakot. Naglalaro po ba kayo ng any sports? Siguro, video games na. Oo, video game. Hobbies outside of sports. Anong trip ninyo? Pickleball. Hindi, outside of sports. Outside of manood lang talaga ng movies. Minsan kaya namin manood ng 3 movies sa isang araw. Okay, magbabasa po ng Oo, books. magbabasa. Ano trip nyong movies? Thriller. Thriller. Psychological thriller. Romance. Mga A24 films, gano'n. Yung mga, ano yun? Basta yung mga horror na, Heres? Putak. Hereditary. Hereditary. yung mga Ganyan po. Yes. Oo. Morbid ba kayong tao? Ay, oo. Di ba tapos mo sa akin lahat ng Saw? Oh, yes. Oo, yung mga ganun. So, 1 to 8. Nag-i-enjoy kayo sa gore, gano'n? Siya, ako sakto lang. Sakto lang. Pero ano naman, na-realize ko na may story pala yun. Kasi dati po, di ba, may Saw. So, akala ko, ganun lang siya, kadiri lang siya. Pero ngayon, may story po pala yun. So, panoorin niyo pa yung 1 to 8 para malaman. Pinanood ko na, alam ko naman yung Di ba? May 1 to story siya, 3. di ba? Oo. So, kaya parang, okay, ganun pala siya. Kami din ng mga barkada ko doon, pagka, may bagong labas na yun, nanood kami, punta kami sa bahay. Oo. Tapos, sigawan kami pag hinihiwa na yung Yes. Parang mas Grabe. enjoy pag may kasama kang manood ng Oo. trailer. Pag ikaw lang, parang kisigaw ka, tapos titingin ka, wala man lang. Hindi ko kaya manood mag-isa. Mag-isa. dream guests sa Dream guest. podcast. Ang podcast ng mga may time. Wala naman. Mayroon ba tayo specific? Wala naman. Pero ano lang kami, I think open lang kami sa kahit sino. Oo. Kasi, yun nga, na-challenge din kami sa pagpapodcast. Tsaka parang, technically, papunta pa lang kami sa palabas ng comfort zone yes. sa mga guests. So, hopefully dumating tayo sa point na maka-guest na tayo na outside volleyball na Yes. Game yan. Ganda, try nyo. Nakanood na ba kayo ng stand-up comedy? Mahilig ba kayo sa yes. comedy? Saan? Comedy Manila ba yan? Hindi ko maalala kung Kasi nagsishow kami dati sa Ateneo eh. Sa Erwin Theater. Nakakita nga ako ng mga videos Oo. na may mga Invite Ako sana, namin kayo invite minsan namin sa kayo. stand-up. Mag-anniversary na kami at baka gusto niyo rin manood. Sige po. Hindi ba mahirap yung stand-up comedy? Naku, sasagutin namin yan sa Sa podcast mo. podcast ninyo. Oo. Kaya mundo naman ng stand-up comedy. Di ba? Yes. Para at least ano nyo naman. Ang ganda kasi ng podcast, di ba? Pagka, sabi nga ni Kuya Kim, ang intimate ng setup ng podcast, na kapag kunyari, after nyo makapag-usap sa isang episode, parang ang dami mo nang alam sa kanya. Yes. Parang friends na kayo kaagad. Katulad nung pag-usapan natin, di ba? Ang dami naming natutunan sa inyong dalawa. And sana yung mga listeners din natin na fan ng volleyball at fan ninyong dalawa, marami ring natutunan. Yes. Maraming salamat sa inyo. Team Jella. Yes. Yes. Kaya dito lang ka. Ay, promote ulit socials. Yes. May mga po-promote ba kayo? Guys, please watch and listen our podcast. Ang Podcast podcast ng ng Mama May May Time. Time. Sa May Time ko yung manood. Yes. Yes. And So, of course, wait lang, mapapakinggan nyo siya sa Spotify and meron din sa YouTube. sige. Ayan. Abangan nyo baka may next episode na tayo Yes, this this week. week. And of course, sa mga volleyball fans, sana tuloy-tuloy yung supportahan ng Creamline Yes. sa buong PVL conference ngayon. Ayan. Yan. Follow nyo po kami IG, Ala de Jesus and Jama Galanza po. Yan. Yes. Yun. Kaya Team Jella, makakababa na kayo. Ganun pala ang ending. Eto. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Sulit ang kulitan, bitin sa tawanan. Catch the latest episodes on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. Dito lang sa Fast Lane with Bin Fast.